ulit. Are you open to accept? Well, una, papasalamat ako sa tiwala sa konstituto. Wala ng mga congressman. Pero, simula nung meron kang paarte-arte na kesyo, ano sabi? Para binala ko na po na lumipat. Yung tipo bang nananakot, lilipat ako ng minority. Kapag hindi nyo hininto yung mga investigasyon sa mga senador. Ganun yung pagkakaintindi namin. Tinabangan yung mamamayang Pilipino sa'yo. Kala pa naman namin, totoo yung the good ones. Kala ko nga nung sinasabi, si Jinggoy Estrada, gano'n, Jinggoy Estrada, kasali dito sa ganito, ganyan. Kala ko cool lang si JB okay lang sa kanya na, sige, imbestigahan nyo yung kapatid ko kung nagnakaw talaga. Kala, yung pala meron pa, yung lipat ako, binala ko na, pinlano ko na, iniisip ko na lumipat ng minority kasi puro senador yung iniimbestigahan dito. Di ba? Halata ng mamamayang Pilipino yun. Di ba? For considering me for such a very important committee, Blue Ribbon, no? Kaya lang, alam ko limitasyon ko, mas marami ang tingin kong mas... Anyway, saludo pa din kahit papaano hindi niya tinanggap. No? Kumbaga parang ang dating din sa ating mamamayang Pilipino nung hindi niya pagtanggap ayoko kasi nasasabit yung kapatid ko diyan at magiging mukhang bias. Magiging bias talaga kapag siya ang umano diyan, umupo. At magiging mukhang bias kapag ako ang naupo diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Rose Winisidro, ang saklap po ang gusto ng mga senador na sangkot sa flood control project anomalies hanggang congressman lang, hindi isama ang Senado. Correct. Hanggang doon lang ang gusto nila. Kaya na ang magidang committee. Sino po naisip? Mas marami ako. Alam ko. Tingin ko kung meron man uupo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee dahil nga po nag-resign. No? Kusang umalis po, bumaba si Senator Ping Lacson. Hindi po tinanggal kagaya nung isa. Tingin ko ang pinaka-the best na pumalit dyan, wala pong iba mga boss chief Amuse, kundi po si Neng Gigi. Napakagaling. Ay, ano ba yan? Hindi si Neng Gigi. Si Risa Ontiveros or Kiko Pangilinan. Risa or Kiko Pangilinan. Meron pang mangilang-ilang pangalan na binabanggit pero duda ako DDS din Kasi kapag kay Risa Ontiveros, mga bossing, naalala nyo yung Alice Guo. Sir Chris Angel, nandiyan ka pala. Bagong chupit ka dyan sa picture mo Shout out sa'yo. Kasi yung kay Risa Ontiveros, nakita nyo naman po, napakalaki nung nabingwit nila doon, nung investigasyon na yun. Alice Guo, mayor ng Bamban, na ngayon po kanselado na yung birth certificate. Wala na, hindi na ino-honor yung birth certificate. Biruin nyo po yung investigasyon na yun. Tingin ko, Risa Ontiveros, may tapang na ituloy-tuloy at nakikita ko mga bossing chief amo sir na ito pong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, walang pili ito. No, as long as na ikaw ay patas doon sa pag-iimbestiga as pati si Tito Sen. Siyempre Tito Sen ang magtatalaga. Di ba? Pati si Tito Sen. Kumbaga, as long as patas ka dyan, sige, ikaw ang ilalagay namin dyan. Pinklawan ka, kakamping ka, okay lang. Walang problema. Kasi doon sa mga DDS, alam na nila gagawin Basa na po Si John Jency Alapan, sabi niya, Senator Kiko Pangilinan, Senate Blue Ribbon Committee, isa din yan. Di ba? Bamban Tarlac, sabi ni Champi Tuti. Para sa akin, si Risa Ontiveros, ako may paninindigan, the best siya at consistent siya. Iboboto nyo may singit ko na, iboboto nyo si Risa Ontiveros kapag tumakbo ng vice-presidente? Iboboto nyo? Bagay, malayo pa naman Pero ako, napopokus yung atensyon ko kay Risa Ontiveros kung tumakbo ng vice-presidente. Tapos kung sino man yung itaas ni Pangulong Bongbong Marcos na kamay sa pagka-presidente, yun. Para balanse.
isang administrasyon at yung tunay na oposisyon. Mark, yung mga oposisyon, yung mga Duterte, hindi, wag kayo maniniwalang oposisyon yung mga gunggong na yon. Hindi ho yan. Pogosisyon ang tawag doon. Ang tunay na oposisyon po, mahal din yan ang bayan. No? Ang tunay na oposisyon po, gusto din po niyan na magtagumpay ang bayan. No? Kaya lang, ang nakikita natin lagi, kontra sila sa administrasyon kasi hindi magkasundo yung way nila para palaguin yung bayan. No? Pero tignan nyo ho, yung oposisyon, tunay na oposisyon, si Larissa Ontiveros, nakitaan nila ng husay, ng galing ang Pangulo, nakita nila balanse lahat. Tumahimik sila. Kasi nakita nila maganda yung tinutungo ng ating bayan ho. Di ba? Yung mga Duterte, pogosisyon o yun, tawag doon. Puro paninira lang. Puro bangag ang presidente. Yang si Marcos, ganito, ganyan. Tapos si Baste, kung ano-ano sinasabi. Wala lang. Walang mga sapat na basihan ho. Natatawa na nga lang ho sa kanila yung presidente. Di ba? Kahit mag-isa si Risa, lumalaban basta nasa tama siya. Correct ko. Tingin ko ho kung sakali na vice-presidente ang takbuhin ni Senadora Risa Ontiveros, siguro porsyentuhan ko, siguro nasa na ako, 68% na. Siyempre, umaangat ho yan. No? May 3 taon pa, mga kababayan. Tuloy mo, JB! Dedication ko. Yun ang sinasabi ko. Tinanggalan niyo po ba? And sabi ko, sana iba na lang. Kasi mas maraming may kakayanan. Sinabi niya yung Oo, magiging bias kapag ka ikaw ang umupo dyan. Hindi nga totoong oposisyon, Duterte Black yun, sabi ni Marifi Santiano. Tawag ko doon sa mga yun, pogosisyon yun eh. yes, Mr. Sir. Sir, sino po naisip niyo? Sino yung secretary Sana, reconsider presenting kasi nagka-liwanag-liwanagan eh. So, Biko, Sandro, kung mapababa ang pagka-presidente at vice-presidente, Biko Soto, medyo nakukulangan pa ako pero hindi yung sinasabi kong hindi ako kay Biko pero kulang pa, siguro medyo hilaw pa ho yung Biko Soto mga kababayan. Tsaka si Sandro, konting panahon pa ho yan. Siguro kailangan muna ng isang Risa Ontiveros if ever man, no? Sa 2028. Yung tipong medyo nakikitaan natin ng husay, galing at talagang pagmamahal sa bayan para sa 2028. Tapos sila Biko at yung si Sandro sa 2028, 2034 kung sakali kasunod sila, di ba? Sabi ni Emalyn Spangler, Claire Castro for DOJ, wala na, uwian na yan. Bukod sa uwian, idagdag mo na, iyakan na yan. Di ba? Si Boss Mike na lang kaya ang ipalit. Minsan iniisip ko din ho yan. Si Boss Mike, si Boss Mike, paano kaya ang mga senador, no? Ang mga senador, si Sangkay Janjan, si Boss Mike, si Coach Jarrett, sila ho, mga senador natin. Tapos si Mark Ramos, vlogger nila. Di ba? Pwede. O kaya si Mark Ramos, spokesperson nila. Pwede kaya yon? Hindi. Sabi nung iba, bawal ang bobo sa spokesperson. Okay. ayun lang. Ewan ko, pag-usapan na sila sa majority talks. Goods yan, goods. Yung sinabi na ni JB na hindi siya karapat-dapat at mayroong mas karapat-dapat. Alisin ko na ho si Boss JB, mga kababayan, si Attorney Frederick Bida, ang susunod na DOJ Secretary. Hindi, paano nga kung si Boss Mike na lang kaya? Pwede,